Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Ayun, tingnan nyo si G natin. Ang ating dakilang escape artist. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries and kung saan ka malupalap ng ating mundo. Good morning, good noon, good afternoon, good evening at mag-good night po ako sa mga matutulog na. Replay lang po kayo or hingin ko muna yung first 15 minutes nyo, yung last 15 minutes nyo bago po kayo matulog. At syempre maraming salamat po sa inyong love and support. Medyo na-delay din po tayo dahil po ay technical problems sa ating pag-recording. Hindi ko talaga maiwasan na madi-delay at it will take time para sa ating pag-save sa ating laptop. 2 beses din po tayo nag-video kanina, nag-live sa ating solar eclipse update dito po sa United States of America. Lalo na dito po sa aming area sa El Paso, Texas. Pero hindi po yan ang ating ine-expect na video kasi hindi naman natin makikita talaga kung ano yung itsura talaga ng solar eclipse. Nakita niyo naman si G natin, no? Nakalabas. Pag open ko kanina ng pintuan niya, ay biglang kumaripas ng takbo at napunta po sa bintana. Mabuti na lang at sarado naman ang buong bahay. Pero nandito po siya sa taas. Malapit na yan sa Kisame. So, siguro gusto niya. Makita niyo yung ibon, guys, mga masters. May mga ibon po dun sa gilid. Ayun. So, si G natin, ayun, supladong nagpapainit yan. Gusto niya po yung init. Pero, ayun, ang ibon sa taas, sa upper left. May ibon dyan. Pero hindi naman ni G na-appreciate yan. Hindi naman siya kumakain ng ibon. Pero yun lang, ang G natin ay sobrang kulit. Escape artist talaga ang ating G. Siguro feeling ko lang may effect talaga yung solar eclipse sa kanya kasi naging super hyperactive po siya. Grabe talaga ang hyperactive niya at tumalon agad siya sa sa kortina kasi itong kortina na to ay malapit lang sa bahay niya sa kanyang Kisame na yun, tingnan mo, Kisame na yan. So wala na. Pag hindi ko na siya na hinabol kasi doon sa taas, hindi ko na maaabot. Yun, na-delay tayo dahil po ay may ginawang kabalastugan ng ating G. Ayun, nahuhulog. Nagustuhan niya siguro dyan kasi may sunlight. Yan, prestadong ng ating G. At feeling niya ay ayun, nakikita niya kasing labas. Medyo nasa taas po siya. Kaya may view po siya. A bird's eye view down niya. Na makikita niyo kung ano nangyayari sa labas ng bahay. Kaya mga masters at mga ka-G, anong balita po sa inyong lahat dyan? Hindi naman lahat ng buong daigdig po, buong mundo ay naka-witness ng solar eclipse. Kaya sabi daw nila sa US lang po nag-focus yan kasi yun doon ang daanan ng yung angle ng moon ay doon po nakikita, doon po sa mga areas lang po sa US, hindi naman buong US. Sa amin dito ay dumaan din po siya pero hindi po siya visible sa amin kasi cloudy ang aming lugar at merong special na mga gamit ata na para makita mo talaga ang solar eclipse. Kaya yun, dismayado din ako pero okay lang, napainit ako 2 beses po ako lumabas, 11:09 ng umaga at saka 12:30 ng hapon. So 2 beses po tayo nag-live at syempre maraming salamat po sa mga nag-attend ng aking live at yun, na-late po tayo pasensya na late po tayo sa upload nito ng ating All About G dahil po ay delayed ang ating mahina na yung aking laptop. Siguro ay kailangan ko ng bawasan kasi mahina talaga pag save niya at large resolution pa naman yung ating pagda-download, pag-upload natin ng video. Gusto ko kasi maganda yung quality talaga, so large resolution talaga yung size ng ating videos, kaya medyo matagal-tagal din po siya na ma-save sa ating laptop. So yun mga masters, mga ka-G, pagkatapos po niyan, ayun, nagsispray na po ako. Nag-spray po ako ng tubig sa kanya para gumalaw-galaw din siya at bumaba. Akala ko kasi bababa siya. Ayun, at ayun, nabasa din yung bintana, basa din siya, basa din yung kortina.
hoping sana, akala ko kasi na bababa siya, na parang pupunta siya sa right side, mag-turn na back, ano siya, mag U-turn at magbababa po doon siya sa kabila. Hindi naman, nagustuhan niya pala yung tubig eh. Kamali pa ako ng moves. Ayun, spray pa more, Master Worm. Ayun, yung spray ko sa kanya, parang binabaril ko siya. Nagustuhan niya yung tubig eh, umiinom pa. Kaso lang, yung maalikabok doon sa pinapatungan niya, kasi hindi naman natin naaabot yan. Sa taas na yan, maalikabok siya. So wala, gagawa tayo. Nag-iisip ako paano ko siya ibababa. Kasi upon recording time po, malapit na po yan mag 11 o'clock. 11:09 kasi yung 11:09 o 11:06 yung nakita ko sa internet na start ng solar eclipse. So sabi ko kailangan kasi po maglalaba din po ako. Kasi Lunes po ngayon dito sa recording time at wala kaming trabaho. Yun yung time sa paglaba at sa paglinis ng aming clinic in preparation for another work day, another work week. Ayan, so nagpasaway pa yung ating G. Nakahanap ng paraan para maka-escape sa kanyang bahay. Kaya nag-spend talaga ako almost, siyempre 15 minutes na to, di ba? So ganun din. Before ako nag-video ay ako pa marami pa, mga 10 minutes pa siguro na before ko kinuha yung cellphone ko at nag-record para kay G. Sabi ko ano ba yung content natin kay G. Ayun, nag-content na po ako. At kung naghanap pa ako ng mataas na selfie stick or ng tripod para maabot po yun sa Kisame. Kasi nandun po si G, malapit sa Kisame na yan. At high ceiling naman yung pong aming apartment, so hindi naman siya gaano kababa. So kailangan talaga meron tayong tripod na makakaabot para may view, proper view kay G. Kasi pag sa ilalim man po tayo ay madilim na, hindi natin makikita si G dahil yung araw, yung sunlight nasa kristal. So hindi natin makikita talaga si G, na shadow lang po ang makikita. Kaya naganap ako ng paraan kung paano talaga siya eye level yung pag-video ko sa kanya. So it took me a while, siguro mga almost 30 minutes pa hanggang matapos ang video na to. And then lumabas na po ako, kailangan ko ring magbili ng pagkain. Dahil pumunta po ako sa park kanina. Yung aking first na premiere, na first live ko po about solar eclipse ay nasa park po ako. Yung park na kung saan po ako nagbabasketball. At kung naalala niyo po noon, yung nag-walking po kami ng aso ni Siomay, yung aso ng Papa Danny. Doon ako pumunta. Konti lang naman ang tao doon. Mayroon naman nag-view talaga ng eclipse. At mayroong sa kabila naman ay may matandang bae na nagpapahinga. Siguro palagi yan doon. At may kausap sa telepono. Yung nakita niya po ako nagbibideo ng eclipse. Ayun, kumuha din siya ng cellphone niya at nag-video din po siya. Meron din po siyang dalang shades. At may shades din po ako. Kasi balitang-balita kasi dito sa Amerika yung tungkol sa solar eclipse. In fact, mga masters, mga ka-G, nakakatawa nga yung kanilang mga news. Kasi parang ini-encourage po nila yung lahat na parang merong apocalypse. Parang may mga zombie na lalabas. Kasi alam niyo ba kung ano yung mga ina-advise nila? Baka daw dumilim daw ang buong Amerika, ang buong mundo. Kailangan bumili na po ng tubig, ng inuming tubig. At yung nakakatawa is tissue paper, yung mga commodities, mga pagkain, mga frozen goods. So meron naman talagang iba na nag-panic buying. Pumunta ng mga malls, mga Walmart, Target. Sabi ng ibang countries, may mga comments naman, bakit overacting daw dito, bakit overacting talaga, and regular day lang naman yan. Kasi syempre dito sa US meron tayong mga astronauts at mga nagsastudy tungkol dyan sa gravity. Marami silang mga speculations, kung minsan po ay nakaka confused na naman talaga. Mga speculations nila na kung strong yung faith mo, matatawa ka na lang talaga. Pero syempre mass media po yung pinapakalatan po nila sa TV at saka sa radio at saka sa text. Nakita nyo, dito na po si G sa Kisame namin. Kisame na po yan ng aming apartment.
At nandito ang G natin. Sobrang taas yan. Mataas na mataas po yan. Hindi ko maaabot yan. Kaya tripod po ang gamit ko dito. Tripod na mahaba para lang po maabot si G ng ating camera. Ayun, at nakababa na po ang G natin. Nandito po siya sa old niya, pinakaunan niyang cage. Baliktad po yan. Supposed to be yan na po yung sa ilalim na yan. Binaliktad ko lang muna kasi hindi naman ginagamit. Pag iniiwan natin si G sa pet shop, pag umaalis po tayo papuntang Vegas, ito po yung gamit ko na cage para sa kanya. Malit-liit lang po pero mas secured po si G dito. At ito pinakaunang cage niya. So malapit na po siyang nakita niya, hindi naman siya masyadong malaki. Yan lang po. Parang bigyan mo na siguro mga 1 taon kasi haba na ng G ang katawan niya at ang buong cage. Yung length ng cage na yan. Konti na lang yung diferensya niya. Yung buntot niya siyempre hindi na po mas straight. Yun ang ulo niya. So yung pinaka first na cage ng G natin. So lumaki talaga ang G. Mga kalahati talaga yung kinarakihan niya. Ayun, pakit-kit siya. Yung kanyang ilong ay may sugat yan. Pero pa yan, siguro 3 days ago pa yan ang sugat na yan. Pakit-kit lang siya. Akala niya masaya si daddy niya. Pinahirapan niya ako mga masters kasi marami pa sana akong nagawa. Nandun po siya sa taas kanina. Almost mga 1 hour and 10 minutes po siya dun sa taas, nakalabas. Kaya ako naman ay naghihintay. Ayan na, nabalik na po natin si G. Hindi ko na po na-videohan kung paano ko siya kinuha. Siyempre, nakuha ko naman siya, hindi naman siya nagreklamo sa akin. Pero ito na, nabalik na po natin si G sa kanyang bahay. Imagine nyo, yun na, malaki na yung kasalanan niya. Si daddy pa yung naglalablab sa kanya. Ngayon, nahampas-hampas ka na ni daddy ng kanyang buntot. Sarili niya buntot, inahampas-hampas ko sa kanya. Sabi ko, don't ever do that again. Sabi niya, okay daddy. Ayun. So yun, hindi ko na nilagay ang kanyang G na pangalan. Dahil pag balik ko sa kanya sa cage niya, galing po sa kanyang escape, ay direct video na po. At mag-spray na po tayo dito. Linisan natin siya kasi maalikabok yung katawan niya. Pagkatapos po niyan, mamaya ay lalaban ko rin po yung artificial grass na yan. Hindi ko na ipapakita dito pero lalaban ko yan, artificial grass, para po ay malinis din po. So yan mga masters, malapit na po tayo matapos at super appreciate ko talaga yung mga love and support sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. I hope na maparami pa natin yung mga versions natin at mga episodes natin. Alam ko naman nandyan lang kayo lagi at super appreciate ko po yan. Appreciate po namin ni G ang inyong love and support. Yun ang G natin, tingnan natin close up yung kanyang ilong, kung ano yung sugat sa kanyang ilong. Konti lang naman, liit lang naman ang sugat, ayun. At mabilis naman yan maghilom kasi sa pagiging reptile niya, mabilis talaga siyang mag-recover. Ayun, ang haba-haba na ng buntot niya. Ayan. Kitang-kita na kung ano gaano nakahaba ang ating G na super poggy. At hindi na po siya nagsishedding. As in, ang kanyang katawan po ay super soft na rin. Hindi na po sa kanya common ang shedding. Unlike noon na yung kanyang mga balat po ay makati dahil natatanggal. At saka yung kanyang parang gills, fins. Yung fins niya yung sa likod, yan, noon po ay matitigas-tigas po yung mga balat dyan na natatanggal. Pero ngayon ay hindi na po, wala na po yan. Kasi congratulations at na-maintain natin yung ang iyong healthy skin sa ating all about, sa ating one and only G the Green Iguana. So, kita-kits tayo bukas mga masters sa ating premiere promotion sa Team Kuroda. Bukas, mamayang gabi na pala yun ng ating premiere promotion sa Team Kuroda. Ang ating 148th Team Premiere promotion. And sa Thursday, meron naman tayong isang set ng ating premiere. Apat na batches. Ngayon po, 3 batches. And ayun, sige mga masters and mga ka-G. Maraming salamat ulit sa inyo.
God is great! Yahoo!